Sabi nila lahat ng bagay na nangyayari sa atin, merong dahilan at lahat ng taong nakikilala natin ay merong lesong iiwan sa buhay natin. Pero paano nga ba talaga mag-move on, lalo na kung sobrang sakit na? Para sa akin, wala namang breakup na madali kahit na ikaw pa yung nang-iwan o ikaw yung naiwanan. Kasi ang hirap tanggapin sa una, 'di ba? Na yung taong minsang nangako sa'yo na hindi kayo maghihiwalay, hindi ka iiwanan at ikaw lang yung taong mahal niya, ay kayang-kaya ka palang iwanan ng ganun lang kadali. Sabi ko noon, hindi ako gagawa ng video tungkol sa breakup hanggat hindi ako totally nakaka-move on. Hindi naging madali para sa akin nakalimutan yung past relationship ko. Pero eventually, makaka-move on ka din pala. So, meron akong tips sa inyo kung paano ba mag-move on kahit na gaano pa kahirap at gaano pa kasakit yung breakup mo. Wala naman talagang tama o maling way ng pag-move on. Kailangan alam mo na it's acceptable kung ano man yung actions mo, kung ano yung sa tingin mong makakapagpaluwag ng dibdib mo, kung saan ka makakakuha ng closure, kung para sa'yo makakakuha ka ng closure at peace of mind kapag pinuntahan mo yung ex mo, kapag tinawagan mo siya, kapag inaway mo siya, kapag sinulatan mo siya, then go ahead, gawin mo. Walang kahit na sinong tao na makapagsasabi sa'yo na, teka, mali yung gagawin mo. Kasi ikaw lang yung nakakaalam ng totoong naging relationship niyo ng tao. Ikaw yung nakakaalam kung saan mas magiging maluwag yung pagtanggap mo ng breakup nyo. So, kung ano man yung iniisip mong gawin ngayon, basta alam mo na hindi ka mas masasaktan, gawin mo lang kasi dun talaga mas luluwag yung loob mo. Minsan, kahit na alam natin sa sarili natin na tayo yung mas lumaban para sa relationship, sa huli, parang sarili pa din natin yung sinisisi natin. So, importante na patawarin mo yung sarili mo. At importante din naman na patawarin mo yung ex mo kahit na hindi siya humingi ng sorry sa'yo. Alam ko sa una hindi madali yun kasi parang sinisisi natin na hindi kasalanan ko kasi ginawa ko to, kasi sinabi ko to, kasi hindi ko yun ginawa. May mga relationships talaga na hindi meant to be. May mga taong panandalian lang para lang turuan ka ng lesson or para iparamdam lang sa'yo yung mga certain na bagay. Kahit na ang sakit ng breakup, kailangan meron ka ba ding iniiwang respect para sa sarili mo, pati na din dun sa ex mo, at saka sa naging relationship nyo. Kasi kung lagi mong sinasabi yung breakup nyo, yung naging problema nyo sa lahat ng tao, parang natetaint, nadadamage yung relationship. Kasi sa totoo, kaya naman kayo tumagal ng ganun katagal, okay naman, di ba? Meron naman talagang magagandang bagay. Piliin mo kung kanino ka mag-vent out, piliin mo kung kanino ka iiyak, at importante na yung taong pinili mong maging confident mo. Hindi naman kailangan perfect. Pero yung alam mong meron siyang alam sa relationship, yung somehow okay sila ng boyfriend or girlfriend niya, yung alam mong okay naman yung marriage niya, yung family niya. Kasi ang hirap kumuha ng advice sa mga taong wala namang experience. Importante talaga na i-consider mo kung kanino ka nag-vent out, kung sino yung pinagkakatiwalaan mo, kung sino yung sinasabihan mo ng problema mo. Kasi hindi lahat ng tao nakikinig sa'yo ay concerned sa'yo. Sa totoo, may mga taong gusto lang makichismis, gusto lang malaman kung ano yung kwento, pero yung concern, minsan wala naman doon. So, siguro mga 1 hanggang 3, okay na yan. Para tuluyang makamove on na ako sa ex ko, no, nagpunta ako sa South Korea. Naramdaman ko kasi noon na gusto kong pumunta sa lugar na wala akong kakilala. Pero hindi naman kailangan na lumabas ka pa ng bansa at gumastos ng malaki. Kung 3 buwan ka nang umiiyak, kung 5 buwan ka lang nagmumukmok sa kwarto lang, siguro ito na yung panahon para bumangon ka at tumabas ng bahay. Kung dati meron kang mga gustong gawin na hindi mo magawa dahil lagi kayo nagde-date, palagi kayong magkasama, ito na yung panahon para maghanap ng bagong hobby, 'di ba? Mag-try ka naman ng outdoor sports, makipagkita ka sa friends mo, pwede kang mag-enroll ng mga classes kahit na yung mura lang. Kung gusto mo, pwede kang mag-volunteer or gumawa ka ng mga charitable work. Kahit na anong maaalis yung isip mo sa pagmumuni-muni, sa pagmukmok. Alam ko, ang hirap pigilin ng temptation na alamin kung kamusta na ba yung ex mo. Gusto mong malaman kung parehas ba kayong nahihirapan, kung parehas kayong nasasaktan, o baka naman ikaw lang. Pero yung mga ganong bagay, hindi talaga makakatulong para maisarado mo na yung book. Kasi kahit na makita mo pa yun, hindi mo naman na maibabalik yung dati. Mas masasaktan ka lang talaga. So, kahit na temporary, maganda i-deactivate mo lang muna yung Facebook mo.
Tapos yung Instagram mo siguro wag ka munang mag-follow. Nung bago ako nag-unfollow sa mga fina-follow ko, nag-message ako isa-isa para naman hindi nila ma-misinterpret na baka sabihin galit ka. So siguro mag-post ka ng status na guys, mag-deactivate muna ako. Wag mo na masyadong dagdagan ng drama kung bakit. Sabihin mo lang muna, deactivate ka for a while, babalik ka din. Tapos kapag naramdaman mo na medyo okay ka na, dun ka na gumamit ulit ng social media. Yung no contact rule, ito yung hindi mo tatawagan yung ex mo, hindi mo siya pupuntahan, hindi ka iiyak, hindi ka magmamakaawa. Siguro kahit na 30 days or 60 days na wala mo na kayong communication. Kasi makakatulong to unang-una para hindi na ma-damage pa yung breakup. Kasi kapag naghihiwalay naman yung dalawang tao, usually hindi maganda yung breakup. Merong isang taong mas galit at merong isang tao na mas nasaktan. So kapag patuloy pa kayo nag-uusap, parang dumadami pa yung mga sinasabi nyo, yung mga ginagawa nyo sa isa't isa. Isa sa mga naging outlet ko para makamove on na ako sa ex ko ay sumulat sa diary. Ang taas nga ng urge na mag-post ng rant, ng hinanakit, ng pagdadrama sa Facebook, sa Twitter, pero hindi yan makakatulong. Ang totoo, nakaka-worst pa yan kasi dumadami yung nakikisawsaw, yung nakikichismis sa pag-move on mo, tapos minsan may mga gumagatong pa, tapos may mga nagsasalita pa ng hindi maganda towards you or sa ex mo na hindi naman talaga makakatulong. Kaya para maiwasan ang unnecessary ranting at drama sa Facebook at Twitter, maganda kung meron ka na lang diary, siya na lang muna yung best friend mo. Isa pa sa alam kong nakaka-tempt na gawin para sa'yo ay i-text yung ex mo, puntahan siya. Alam ko ang dami mong gustong itanong, ang dami mong gustong sabihin, pero ang totoo kasi wala kang pwedeng sabihin, wala kang pwedeng gawin para mapagbago yung isip niya kasi siya yung umalis, 'di ba? So merong siyang hindi nagustuhan sa relationship, meron siyang inayawan or meron siyang iniisip sa sarili niya na walang kahit na anong pwede kang sabihin na makakapagpabago nun. Ang pwede mo lang gawin ay hintayin siguro yung panahon na magbago yung isip niya or bumalik yung dati niyang nararamdaman sa'yo. Ako ang ginawa ko nun, sumulat ako, sobrang daming sulat kong sinulat para sa ex ko. Makakatulong lang kasi to para mailabas mo lahat ng mga gusto mong sabihin. Yung mga gusto mong itanong na bakit kayo naghiwalay, bakit kanya iniwan, bakit hindi niya tinupad yung promise niya, at kung ano-ano pang tanong na siguro hindi na mabibigyan ng kasagutan. Ang makakasagot na lang siguro yung panahon, kung darating man yung panahon na magbabago yung isip niya at babalik siya sa'yo. Pero hanggat hindi pa nangyayari yon, kailangan mong tulungan yung sarili mo para makamove on. Pero tandaan mo lang na hindi mo ibibigay yung sulat sa kanya. Itatago mo lang yon. Kung gusto mo dumating yung panahon na tingin mo nakaka-move on ka na, sunugin mo lahat para mapunta na lang sa langit lahat ng pain, lahat ng hirap na pinagdaanan mo habang iniwan ka niya. Tapos makikita mo ang laking tulong kasi nailalabas mo lahat yung mga emotion mo na nasa puso mo. Kapag ikaw yung naiwan, ang hirap maka-move on kasi kada sulok ng bahay, kada sulok ng kwarto, ng kusina, ng sala, merong alaala niya. Kaya ang maganda, mag-rearrange ka kung merong mga bagay na nakakapagpaalala, yung mga regalo niya sa'yo. Kung hindi mo pa kayang itapon sa ngayon, kung meron kang confident nga na sinabi ko or meron kang best friend, siguro ilagay mo sa isang box tapos ipatago mo lang muna sa kanya hanggang sa dumating na yung panahon na kaya mo na mismong itapon yung mga gamit. Alam ko sa una hindi ganun kadaling itapon kasi andun pa din yung umaasa ka pa din, 'di ba? What if bumalik siya? What if magbago yung isip niya? Pero what if hindi na? Forever ka na lang bang hindi makaka-move on? Sa ngayon, kailangan mo munang i-let go yung mga bagay na yon, rearrange mo yung bahay mo, kung meron kang kailangan palitan ng mga decoration, yung mga gamit niya, tanggalin mo muna kahit hindi mo itapon. Tapos mapapansin mo, kapag wala ka na yung mga reminders sa bahay nyo or sa lugar mo, mas madaling mag-move on kasi hindi mo na siya laging naaalala. Alam ko ang pag-move on hindi madali. Sabi nga nila, 'di ba? Kung ano yung time na magkasama kayo, kalahati nun yung pag-move on mo. So kung 2 taon kayong in a relationship, 1 taon ka daw bago maka-move on. So, baka 1 taon kang napabayaan yung sarili mo. Kapag medyo umu-okay na yung pakiramdam mo, kapag feeling mo nakaka-move on ka na, panahon naman para asikasuhin mo yung sarili mo. Kasi deserve mo talagang gastusan yung sarili mo after all the hardships na pinagdaanan mo sa breakup nyo. Yung mga panahon na umiiyak ka sa gabi, na hindi ka makatulog. Yung literal na ang sakit sa dibdib, na parang literal na may butas ka sa gitna ng dibdib mo, na parang hindi ka makahinga, literal na ang sakit, ang sikip.
yung kapag ang hirap matulog, pero mas mahirap gumising kasi iisipin mo, another day na naman ang pag-move on, another day na wala na naman yung ex mo sa buhay mo. So, kailangan mong i-treat yung sarili mo, diba? Punta ka ng mall, maglaan ka ng kahit konting budget, bili ka ng something new, bagong blouse, bagong lipstick, bagong bag, kahit na anong bago na makakapagpagaan ng pakiramdam mo after all na pinagdaanan mo, deserve mo talagang i-treat yung sarili mo. At ang pinakahuling ginawa ko para makamove on ako sa ex ko, kung Christian ka, pwede mo din tong subukan. Nagte-church naman talaga ako, pero nung panahon na parang feeling ko dead end na, hindi ko na kaya, parang wala nang kahit sinong kaibigan na makakapagpagaan ng pakiramdam ko. Mas nag-church ako noon, parang mas naramdaman ko na mas kailangan ko si God para pagaangin, para i-heal yung sakit na nararamdaman ko. Tapos ang ginawa ko noon, nag-fasting ako. Maganda kasi yon kung meron kang hinihiling or meron kang gustong i-sacrifice sa buhay mo. Hindi ko winish na bumalik yung ex ko. Ang winish ko lang noon, i-heal lang ni God yung sobrang sakit na nararamdaman ko. Kasi pag breakup talaga, walang madali. Kahit siguro tingin ko yung ex ko naman, nasaktan din siya. Pero iba lang talaga yung pain kapag ikaw yung iniwan. Kasi kapag ikaw yung nang iwan, parang somehow unti-unti nahahanda mo yung sarili mo na okay, ayoko na, napapagod na ako, konti na lang makikipaghiwalay na ako. Pero kapag ikaw yung naiwan, hindi ka handa kasi parang sa all along, iniisip mo, okay kami, tatagal kami nito, siya na, biglang isang araw, ayaw na pala niya sa'yo. So, parang hindi mo nahanda yung emotions mo sa ganong mga pangyayari. So, ang ginawa ko nga, nag-fasting ako, naghingi ako kay God ng healing na mawala na yung sakit kasi sobrang sakit talaga. Hindi agad-agad kasi nung nag-fasting ako, mga 3 buwan pa lang kaming wala nun. Naramdaman ko na totally naka-move on na ako nung 10 months na kaming wala. Medyo matagal. Pero thankful pa din ako kasi nung panahon na yun, kala ko talaga end of the world na. Pero good news sa mga taong nakakaranas ng breakup na hindi pa yan yung end of the world. Hindi kailangan magtapos yung buhay mo sa pagtatapos ng relationship nyo ng ex mo. Maganda isipin mo na lang na kahit sobrang nasaktan ka at umasa ka na magkakabalikan kayo, magandang isipin na this is the chance for a new beginning. Kasi tuwing may magsasarado namang pinto, laging may panibagong magbubukas. Kung ayaw na talaga makipagbalikan ng ex mo sa'yo, siguro ang sarap na lang isipin na ikaw yung mas nagmahal, ikaw yung mas lumaban, ikaw yung mas hindi bumitaw agad sa relationship nyo. Kasi 'di ba, ang sarap isipin na kung ganun ka pala klase magmahal, kung ganun pala kasaya yung pwede mong maramdaman sa taong hindi binigay ni God sa'yo. Ang sarap isipin na kapag na-meet mo na yung taong para sa'yo talaga na nilaan ni God, parang mas kaya mo pa palang mas maging masaya, kaya mong mas magmahal pa ng mas matindi doon. Wala namang deadline yung breakup, huwag kang makinig sa mga taong minamadali ka, sinasabihan ka na mag-move on ka na, tama na yan, ang drama mo, 1 taon ka ng ganyan, kasi wala namang ibang nakakaramdam nung nararamdaman mo, kundi ikaw lang. Maganda na i-take mo to para mas makialam yung sarili mo. Siguro, pwedeng kailangan nyo lang din ng time ng ex mo apart, kasi sabi nila, ang mature relationship daw, kailangan ng mature na tao. So, kung ngayon, immature pa yung ex mo or immature ka pa, ang hirap mag-build ng mature relationship. Magandang panahon din to na kahit nasasaktan ka, buuin mo yung sarili mo. Kasi naalala ko nung college ako, yung professor ko noon, meron siyang sinabi sa amin, pero dahil mga 21 years old pa lang ako noon, wala pa akong konsepto ng totoong pagmamahal. Pero ngayon ko naintindihan yung sinabi niya na kailangan daw pag pumasok ka sa relationship, hindi mo hinahanap yung other half mo. Hindi 50 ka, 50 yung partner mo, kundi 100 ka, 100 yung partner mo, tapos tsaka kayong mabubuo. Hindi pwedeng 50 ka lang, 50 siya, tapos 100 kayo. Kasi, ibig sabihin, may mga missing parts ka pa, may mga missing parts pa siya. So, kailangan buuin mo muna yung sarili mo, i-analyze mo yung mga nangyari sa relationship mo, tapos gamitin mo yon para mas palakasin yung sarili mo, para kapag sa next relationship mo, mas strong ka na, tsaka mas ready ka na sa kahit na anong pagsubok. Alam ko, sobrang hirap ng pinagdadaanan mo ngayon. Gusto mo pa ding balikan ng ex mo, umaasa ka pa din. Sobrang hirap, alam ko. Kasi ako mismo, pinagdaanan ko yan. Pero, isipin mo na lang na darating yung panahon na yung pagmamahal na gusto mo sanang ibigay sa ex mo. Darating yung panahon, may isang taong darating sa buhay mo unexpectedly na magbibigay mas doble pa sa kaya mong ibigay, na mas mahal ka niya kaysa sa mas mahal mo siya. Ang sarap isipin yung ganun, di ba? For now, ramdamin mo lang lahat ng pain, lahat ng sakit
sakit, ilabas mo lang lahat, isulat mo lang lahat ng nararamdaman mo, tapos darating yung panahon, magigising ka na lang na okay ka na pala. Sana meron kang napulot na aral sa video na to, at sana kahit paano napagaan ko yung loob mo sa pinagdadaanan mo ngayon. Kung first time mo lang ako napanood, please subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. See you next time! Bye-bye!